Ika-22 araw. Ang kadiliman ng kasalanan. Isa sa mga hamon ng mga tao sa pagtanggap ng munting daan ay ang paniniwalang si Teresa ay hindi naman talaga makasalanan. Halimbawa, sinasabi nila, paano ako makaka-relate sa isang madre na namatay sa edad na 24? At sinabi ng kanyang kumpesor na hindi siya kailanman nakagawa ng mortal na kasalanan. Totoo, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang puno ng kahinaan, di kasakdalan, at mga pagkakamali. Ngunit ang mga iyon ay hindi naman tila kabilang sa mga sinadyang magaan na kasalanan at tiyak na hindi sa mortal na kasalanan. Kaya hindi niya talaga alam ang kadiliman ng kasalanan. Hindi ko siya kayang ihalin tulad sa sarili ko. May katotohanan sa ganitong pananaw. Bangaman naramdaman ni Teresa na kaya niyang gumawa ng mabigat na kasalanan. Naniwala siya na iniligtas siya ng awa ng Diyos mula rito. Ang kanyang kasalanan ay magagaang lamang at hindi sinasadya. Halimbawa, pakinggan natin ang ilan sa kasalanang nakikita niya sa sarili niya bilang kahinaan. Kasama rito ang kawalan ng pasensya sa isang kapatid, isang napalampas na pagkakataon upang mag-alay ng sakripisyo, pag-ayaw sa isang inuming panggamot, at panloob na pagnanais na magbasa ng isang magazine. Siyempre ang mga ito ay hindi ang uri ng mga kasalanan na nagtutulak sa karamihan ng mga tao sa panghihina ng loob. Ang isang karaniwang Kristiyano sa ating panahon ay nakikipaglaban sa mga pagkapit sa material na bagay, mga adiksyon, sinasadyang magagaang na kasalanan, at kahit posibleng mabibigat na kasalanan. Ang mga ganitong makasalanan ay madalas na nadadala sa panghihina ng loob at maging sa kawalan ng pag-asa. Ang mga ganitong karaniwang makasalanan ay kailangang lumaban sa tukso na pagdudahan ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos para sa kanila, at sila pa ang mapalad. Sila ang mga taong kahit papaano ay kinikilala ang kanilang mga kasalanan. Ngunit mayroon ding isa pang grupo ng mga makasalanan. Ang mga halos hindi nakikita ang anumang kasalanan sa kanilang sarili. Dahil sa pagkabulag nila sa kanilang sariling mga kasalanan, sila pa ang mas madalas makarinig tungkol kay Santa Teresa at magsabi ng, hindi ko siya maintindihan. Ngayon, tungkol sa ikalawang uri ng kadilimang ito, ang pagkabulag sa sariling kasalanan, tatalakayin natin ito bukas. Ngunit sa ngayon, tingnan natin ang mga nakadarama na hindi nila maiugnay ang kanilang sarili kay Teresa o sa kanyang turo dahil aktwal silang nakikipaglaban sa masasamang pagkapit, sinasadyang magagaang na kasalanan at marahil maging sa mabibigat na kasalanan. Sa kabutihang palad, inasahan na ni Teresa ang kanilang kahirapan. Ginawa niya ito sa pagtatapos ng kanyang autobiography, gamit ang mga salitang nabasa na natin noong ika-10 araw, mga salitang dapat ulitin. Oo, naramdaman ko ito, kahit nadala ko sa aking konsensya ang lahat ng kasalanang maaaring magawa, papunta pa rin ako na may pusong wasak sa lungkot at itatapon ang aking sarili sa mga bisig ni Jesus, sapagkat alam ko kung gaano niya kamahal ang alibughang anak na bumabalik sa Kanya. Lahat ng kasalanang maaaring magawa, pag-isipan ito. Napakaraming kasalanan niyon. Kabilang dito ang aking mga kasalanan at ang iyong mga kasalanan. Ngunit upang gawing mas malinaw pa ang kanyang punto, ipinagpatuloy ni Teresa. Hindi dahil sa inaasahan kong awa ng Diyos na iniligtas niya ang aking kaluluwa mula sa mortal na kasalanan, kaya ako lumalapit sa Kanya ng may pagtitiwala at pagmamahal.
At sa mga salitang iyon, nagtapos ang kanyang kalaarawan. Ang sakit na nagdala sa kanyang kamatayan ay nag-iwan sa batang madre na masyadong mahina upang magsulat pa. Ngunit ang huling mga salita ni Santa Teresa ay lubhang makahulugan. Para niyang sinasabi sa atin na, oo, pinangalagaan ako ng Diyos mula sa paggawa ng mortal na kasalanan, ngunit hindi yon ang dahilan kung bakit ako may matibay na kumpiyansa sa Kanya. Kahit na ako ang pinakamasamang makasalanan sa mundo, lalapit pa rin ako sa Kanya ng may tapat na puso at tatanggapin ang Kanyang awa. At ganoon din ang dapat mong gawin. Napakatindi ng kagustuhan ni Teresa na ipahayag ang dakilang awa ng Diyos, kahit na pagkatapos niyang mawalan ng lakas upang magsulat, na halos nagmamakaawa siya kay Mother Agnes na tapusin ang kanyang iniisip para sa kanya. Sa katunayan, ilang beses niyang hinimok ang kanyang superiora ng ganitong mga salita. Maaring isipin ng iba na dahil hindi ako nagkasala, kaya ako may napakalaking tiwala sa Diyos. Talagang ipaalam mo na kahit nagawa ko ang lahat ng posibleng krimen, magkakaroon pa rin ako ng parehong kumpiyansa. Pakiramdam ko, ang lahat ng kasalanan ito ay parang isang patak ng tubig na itinapon sa naglalagablab na apoy. Maaari mong ikwento ang tungkol sa makasalanan nagbalik loob na namatay sa pagmamahal. Bilang tugon sa mga pakiusap ni Teresa, ito ang idinagdag ni Mother Agnes sa manuskrito. Isang karagdagan na kinabibilangan ng kwento tungkol sa makasalanang nagbabalik loob na namatay sa pagmamahal. Wala nang sino mang makakagulat sa akin sapagkat alam kong lubos kung ano ang dapat paniwalaan tungkol sa kanyang awa at kanyang pag-ibig. Alam kong ang lahat ng kasalanang ito ay mawawala sa isang iglap, gaya ng isang patak ng tubig na inihagis sa nag-aapoy na pugon. Sa buhay ng mga ama sa desyerto, may kwento tungkol sa isang banal na tao na nagbalik loob sa isang makasalanang babae na ang masasamang gawa ay naging iskandalo sa buong bayan. Sa pagkakahipo ng grasya, sumunod ang makasalanang babae sa santo patungo sa desyerto upang magsasagawa ng mahigpit na pagsisisi. Sa unang gabi ng kanilang paglalakbay, bago pa man makarating sa lugar ng kanyang pagninilay, ang tindi ng kanyang pag-ibig at pagsisisi ay nagpalaya sa kanya mula sa mga tali ng mundo, at sa parehong sandali, nakita ng banal na tao ang kanyang kaluluwang iniaangat ng mga anghel patungo sa dibdib ng Diyos. Ito ay isang kapansin-pansing paglalarawan ng kung ano ang nais kong sabihin. Ngunit ang katotohanan mismo ay lampas sa kakayahan ng mga salita upang ipahayag. Hayaang ang huling mga salitang ito mula sa talambuhay ni Santa Teresa ang magsilbing huling salita ng pagninilay ngayong araw. Naway ipakita nila sa atin na sa liwanag ng mapagpalang pag-ibig ng Diyos, ang kadiliman ng kasalanan na pinagsisisihan ay hindi na ganoong kadilim. Panalangin ngayon. Halina, Espiritu Santo, apoy ng awa. Ipaabot mo ang liwanag ng mapagpalang pag-ibig ng Diyos sa kadiliman ng aking kasalanan. Jesus, Hari ng awa, nagtitiwala ako sa iyo. Amen.